Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Aon sa Abril, Martes, mga ka-KP, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy Overseas. Hoy, magandang gabi ho sa inyong lahat. Sigurado mga araw ngayon, Ben, may ilan po sa ating mga kababayan ay nag-leave na mga maaga para makauwi sa kanilang mga probinsya para makapag-bisita iglesia na ho. Ayun. Siguraduhin nyo lang ho pag iniwan yung bahay ninyo na ito'y napagkatiwala nyo sa kapitbahay na pinagkakatiwalaan nyo rin. Baka kasi ibang papasok dyan ngayong Martes Santo. O yun si Bantay, pag iniwan nyo si Bantay, mag-iwan kayo ng pagkain. Delikado ba? Isang linggo kayo mawawala. At kung meron po kayong komento, sumbong, reklamo, abay, padala lamang ho ninyo sa Kilos Pronto. Kami po ang bahala sa pagbubulgar po niyang inyo pong ihahatid dito sa Kilos Pronto. Makilahok, makianalisa, mga KP, interactive po ang programang ito. Ito po ang nag-iisang sumbungan ng Bayan sa Prime Time at balitaan, investigahan, umpisa na! Lasenggerong mister, sinaksak si misis. Pagiging bungangera ni Commander, hindi raw matiis. Sagot naman ng biktima, hindi siya talakera at lalong hindi daldalera. Alamin sa Kilos Pronto. May pera sa basura, kaya dalawang kengkoy sa kalsada ay ratsada. Baliwala kung may madisgrasya, sa videong ito kitang-kita. Sasakyang dala, halos bumigay na. Ang mga kolokoy, tuloy ang pasada. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, si Bunso, inibit-bit ni Kuya. Mula sa kalye, iuuwi na sa kanila. Nakababatang kapatid, pumapalag pa. Si Kuya, hindi nagpatinag. Mailigtas lang ang paslit sa disgrasya. Alamin sa Kilos Pronto. Sa kalaliman ng gabi, ang daming nangyayari. Kaya ingat lang kung bibiyahe. Mga dokumento at ID dapat dala lagi. Kahit masita, ikaw ay malilibre. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Sa Camarin, Caloocan, tiyempong naaktuhan ng Kilos Pronto, ang isang operasyon ng North Extension Office ng Caloocan City Police. Sa Kilos Pronto ho, na mga ka-KP, kapag nasa pool kayo ng aming camera, ano hong bagay nakita ho namin, caught in the act ho yan. Hindi kami magpapatumpik-tumpik, bababa kami sa sakyan para kayo'y idokumento. Tulad ho nito, mga pulis sa liblib na lugar, nanita ng motorista. Abay, panoorin. Sa patuloy na pagmamatsyag ng Kilos Pronto kahit sa kalaliman ng gabi, kung saan ang karamihan ay tulog na, ipapakita namin sa inyo ang mga kaganapan sa gabi lamang nangyayari. Sa pag-ikot ng KP,
sinundan namin ang police mobile na ito. Sa bahagi ng Maligaya, Camarines, Caloocan City, gumagamit ng wangwang, indikasyon na may hinahabol ito. Sa loob ng isang subdivision sa naturang lugar, huminto ang 2 police vehicle. Sa pula aming kamera, ang ginawa nitong paninita sa isang motorcycle rider. Sa pagkakataong ito, dito na kami nagpakilala sa mga operatibang nakasibilyan lamang at hindi uniformado. Anong meron, sir? Wala, nangahabol lang kami ng mga dapat na motor na nakadilapidated ng plaka. Ayon sa nagpakilalang Police Officer Trivillena, group leader na naturang operasyon, na galing pa sa tanggapan ng Caloocan City Police North Extension Office. Layunin daw nilang sugpuin ang mga riding in tandem at ang sere na nakawan ng motorsiklo sa sakyan sa nasabing lugar. Pinadalas natin sa anti-carnapping para ma-verify kung yan carnap o mga lost vehicle. So yun lang ang magiging kapit natin. Subalit, ang rider na kanilang sinita may naipresentang kaukulang dokumento at lisensya. Patunay na pagmamay-ari niyang motor na kanyang minamaneho. Agad namang umalis ang mga pulis. Naku Ben, sa nakita nating video, mukhang ang daming violation dito ng ating po mga kapulisan dyan po sa Caloocan. Kita nyo naman, hindi ho sila naka-uniforme. Di ba sabi ho, kamakailan, kung ano po yung mga dapat tong mga SOP, hihinto ka lamang ho kapag naka-uniforme. Dahil nakakatakot po yan. Hihintuan ka ng isa po nakasibilyan. Anong akala ho ng motorista po niyan, inosenteng motorista, baka hold-upper po yan. Di ba, Ben? Tama yan, tama. Pero sa akin na lang, kung kayo ho yung mga pulis na nunod sa atin, kami ho, bihasa ho kami pagdating ho sa mga procedures and protocols ng law enforcers. Iisa lang hong pamantayan kahit sa ibang bansa. Sa Pilipinas, nalalabag ho natin ang tulad ginawa ho nito. Hindi ho trabaho ng pulis ang tumingin sa plaka kasi hindi ho sila TMG o hindi ho sila highway patrol, trabaho ng highway patrol. Ngayon, trabaho ng LTO yan. Ang pulis ho na marunong tumingin sa plaka, kung yan ay fake, kung anumang problema mo dyan, highway patrol. Anumang operasyon sa loob ho ng isang liblib na subdivision, kinakailangan meron the presence ng barangay. Yun. At kung kayo ho'y magpa-flag down ng motorista, makinig ho kayo lahat, makakatroka na natin mga pulis. Ito'y paalaala sa inyo, meron ho kayong karatula nagsasabing may checkpoint ho kayo, slow down, pero may presence ng barangay. Pero isang malaking paglabag, nagsabi nga ni Alex, para kay mga hold-upper. Oo, nakachinelas nga isa dun Yes, hindi naka-uniforme. Yan ang mali. Naka-short pants. O pati Ben, di ba doon sa karatula, nakalagay ho doon, stop, checkpoint, ongoing. Pero dapat ho nakalagay ho doon kung sino po yung inyo pong opisyal na nagmamando ho dyan sa ilalagay niyo kung sino si PO3, Talpulano, kung sino man yun, dapat ho nakalagay ho doon para in case na may problema ho yung motorista na inyo pong pinara, alam ho niya kung sino po i-questionin po niya doon. Pero kaso dyan ho, wala. Wala ho naman ho kaming problema ho sa gagawin ho ninyong operasyon. Kung meron kayong hinahanap na Dorobo, Talpulano po dyan, ang problema ho, mali ang procedure Sa naman bagay, kasi uulitin natin lahat para kayo ho'y Luzon, Visayas, Mindanao na nanonood, isa lang ho ang pamantayan, alam ho ito ni General Bato. Yes. At alam ho ito ng mga Chief of Police ninyo. Kayo mga nagkukulang, pinupuna namin kayo, eto, Holy Tuesday. Pero ang pagpupuna ho namin sa inyo, ito'y para lang tuwirin ng mali. Maraming mali. Hindi kayo pwede mag-operate ng kapareho ng ganyan na hindi naka-uniforme. Ngayon, maliban na lamang kung drug operations yan, kayo yung mga sinasabing multiplier force na may mga talagang naka-uniforme, hindi ho po pwede yan. Kapag nakita ni Gerald Bato yan, naku, Holy Week pa naman. Pag-uuntugin ang ulo ninyo. Puro kayo mali. Umayos na kayo. Ayun. Ito pa, isa pa. Parang Ben, batang lalaki, binitbit po ng kapwa niya bata. Hindi lang yan. Abay, nagtatalo pa ho sila. Bakit kanyo? Hindi ho natin kung ano ba hong relasyon nitong dalawa na ito. Panoorin po sa report na ito. Binitbit na parang baboy. Habang nagpupumiglas at kumakawala ang batang nasa pole ng Kilos Pronto camera. Ang insidente nangyari sa Tayuman Street, corner Abad Santos, Tondo, Maynila, pasado alas 10 ng gabi. Makikitang kahit malapit na silang mahagip ng mga sasakyang dumaraan, tuloy pa rin ang kanilang eksena. At kahit dinuro at kinwelyuhan na ang paslit, hindi pa rin siya nagpapapigil. Umupo sa daan at hindi nagpatinag. Dito na
nakialam ang Kilos Pronto. Hey kuya, kapatid ko to. Ha? Kapatid ko to kuya. Kapatid mo? Kapatid mo? Oo. Bakit binubot? Doon sumasama rin pinapauwi ka na nga, di ba? Halika na rito. Pinubugbog mo ako. Hindi kita pinubugbog, tumayo ka na. Ang batang itatago natin sa alias Roy, 12 anyos, pilit raw pinapauwi ng kanyang nakatatandang kapatid. Ay pa rin mo papayagan ko ba ito nagsusolving dyan kuya? Hindi naman ako nagsusolving Ayon sa nakatatandang kapatid ni Roy, napapariwara raw ang kanyang kapatid at nagagawa ng suminghot ng solvent kasamang iba pang mga batang lansangan. Ay kayo, di ba kayo uwi? Ha? Ay, halika rito. Nagsusolving to hindi? Nilaloko mo ako. Nilaloko mo ako. Maaway ko yan Nilaloko mo ako. Isipahin kita mo. Oo. Masagot ka pa sa akin ha. Ito, bubugbugin kita kala mami, di ka mo. Masagot ka. O sige na, sumama ka na. Tara na. At kahit nagmatigas si Roy, hindi siya umubra sa kanyang kapatid na ang tanging gusto, isalba siya sa masamang bisyo. Mabuti pa tong kuya, may responsibilidad sa kanyang kapatid. Pero yung magulang, where are you? Yun ang problema dito. Nako. Dito natin Ay, nako. makikita talaga. Bata pa lang huya mga yan, kaya sila medyo tinatakpan natin ang mukha to protect their identity. Kaya lang, pag tumagal na huto, ito'y magle-level up na huto sa droga. Yes. Ngayon, nagkakaproblema ho tayo. Meron ho kasing isang senador na talaga yung sinasabing batas doon sa mga bata na Juvenile. Alam nyo naman ho siguro, ay yan, nag-uumpisa dyan. Eventually, they will gain confidence and competence. Magle-level up na ho yan. Kapag nangyari na ho yan, ire-recruit na ho sila ng mga sindikato gumawa ng krimen. Tama. Pag nangyari ho yan, tataas ang bilang ng mga taong at mga batang hindi mo pwedeng hulihin, isasauli mo sa magulang, lalabas uli, lalakas ang loob kasi sila kumbaga may Exempted. defiance na. Wala sa kanila kasi hindi naman sila makukulong mga bata yan. Ngayon, solvent pa lang. Anong susunod niyan? Kayo na hong bahala. Titikim-tikim. Una, patikim-tikim po yan. Pero habang sila po ay medyo nakakakuha ho ng lakas ng loob, susubok ko yan na mas matindi pang illegal drugs. Kaya yan ang sabi ho natin po Pangulong Duterte. Exactly. Dito naman tayo. Diretso na tayo sa reklamong kailangan ng kilos. Pronto! Intersection sa Scout Tobias, Timog Avenue, lungsod ng Quezon, Takaw. Disgrasya, mga motorista, umaalma. Isa sa hindi masolusyonan ng ating pamahalaan ang sobrang bigat ng daloy ng trapiko sa ating bansa. Maging ang iba't ibang kawani ng sektor ng gobyerno, nagsanib na ng kanilang mga puwersa. Iba't ibang paraan na rin ang kanilang ginawa, pero hindi pa rin ito mabigyan ng maayos na solusyon. Katulad na lamang ng naaktuhan ng KP team sa kabaan ng Scout Tobias sa Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Ang trapiko sa lugar, animoy buhol-buhol na pansit. Ang mga motorista na dumadaan sa lugar, kanya-kanyang diskarte makalusot lamang sa bumper-to-bumper na traffic. Ang isang taxi nga na ito na may plakang UVU 996. Abay kung todo pihit ng kanyang sasakyan, mailusot lamang ang kanyang taxi minamaneho. Ang tsuper naman ito ng isang SUV na may plakang ABI 9042 nagawa pang ipagsiksikan ang kanyang sasakyan kahit alam naman niyang hindi pa siya makakalusot. Ang naging resulta ng kanyang kalokohan, nagdulot lamang naman ng abala sa ibang motorista. Pero nang hanapin ng KP team ang mga nagbabantay sa lugar, abay mga missing in action, wala at hindi mahagilap. O baka wala talagang traffic enforcer sa lugar. Kaya ano po ba problema dito? Traffic kasi, wala na traffic Siguro, palagyan na lang po ng stoplight dito. Mas mabuti na yun para makaiwas sa traffic. Kaya naman, panawagan ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pukaw na mo! Anong solusyon ninyo sa problemang ito? Traffic light o traffic enforcer? Ora mismo, aksyon na yan para mga motoristang walang disiplina, masita at makatanggap ng kaakibat na parusa.
Para sa kilos prontong tugon sa reklamong yan, sa linya ho natin si Aldrin Cunha, City Administrator ng Quezon City. Sir, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, Mr. Tulfo. Okay, kasama ho natin si Alex Santos. Live ho tayo. Morning, Sir Aldrin. Ay, Good evening po. Good evening, Mr. Tulfo, Mr. Santos. Okay. Lex, ito isasabihin na ho namin sa inyo, kabisado, malapit ho sa amin to, ito hong lugar na to. Sir, pwede ho ba natin maglagyan ho ng traffic light ho rito? Baka ito ho'y pakiusap na lang ho namin kasi kuminsan nagkakabuhol ho rito, ayaw magbigayin ho, sir. Dito ho sa may intersection ho na may Timog Extension. Timog Extension, sir. Siguro naman, sir, nasa video ho namin yan. Sinasabi na rin ho ng mga motorista na panahon na para malagyan ng traffic light. Magagawan ho ba ng syudad, sir? Kasama na po yan sa isa sa mga panukala natin sa Metro Manila Development Authority ng paglalagyan po ng signaling system, no? Lalo na yung mga malalaking lansangan ngayon na ating ginagawa, no? Na natatapos para maiwasan po natin yung mga vehicular altercations at saka traffic. Pero sir, ito ho ba'y naka-priority? Kasi alam nyo, sumisikip na ho sir ang Timog, ano? Ito ho sa Timog Extension, sir, talagang madalas ho rito, ayaw magbigayan. Kung sakaling temporarily habang wala pa hong traffic light, baka pwede ho ba tayo magtalaga ho rito ng mga enforcer na ho ng Quezon City na medyo andyan lang ho para ma-manage ho yung traffic? Makakaasa po kayo na i-coordinate po natin sa Traffic Operation Center para makapagtalaga tayo ng traffic enforcer dyan sa kanto ng Timog Avenue at saka ng South Obvious. Yes. Lalo na ngayon na South Obvious, medyo lumawak na ang lantakan na yun. That's right, sir. That's right. Ngayon pa lang, sir, kami aasa ho, sir, at kami mag-aantay. Siguro naman, sir, yan ay magagawa nyo ng paraan in the next couple of weeks. Makakapag-antay naman dahil summer naman ho ngayon, sir. No? So, while hindi ho masyado matraffic dahil sarado ho ang ibang itong mga eskwelahan, siguro, sir, magawan ho nyo ng paraan bago magpasukan. Makakaasa po kayo na gagawin po natin ng kaukulong action yung sitwasyon ng daloy na traffic sa panulukan ng Timog at South Obvious. Well, ngayon pa lang, sir, nagpapasalamat ho kami sa inyo in advance at i-check ho namin yan. Maybe ho, pagkatapos ho ng Semana Santa o bago magmayo ho, okay na ho yan. Maraming salamat po. Walang ano man, sir. Mga kuya. Thank you, sir. So, ulitin po, sir. Ayun. At siguro, request na rin po natin sa mga motorista rin dyan. Dahil nakita nyo naman po, di ba may box ho na color yellow ba yun o orange? Ang ibig sabihin doon, gawin nyo pong bakante ho yun. Magbigayan ho kayo minsan. Kapag wala ho kayo nakikitang traffic enforcer o traffic light, magbigayan ho kayo. Pag maramot ho kayo, talaga hong magta-traffic ho dyan sa lugar na yan. Habang meron like sa ibang bansa, ako naman ay sasabihin, dahil malimit tayo sa States, na nagbibigayan. Nagbibigayan talaga. Bakit sa atin parang tayo nagmamadali, parang ayaw. Alam mo yung word na yielding? You have to yield. Ayun. Pag alam mong ikaw ay huli, doon sa isa, nakita mo naman siya nauna sa you have to yield. Ibig yun sabihin, yung word na yun Yung traffic, yung sinasabi, sino yung nauna? Nauna. Pagbigyan mo yun. Pagbibigyan. That's the right word. At matapos mapukaw ng Kilos Pronto ang atensyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, Kilos Pronto naglagay ng traffic enforcer sa inirereklamong lugar. Mga bossing, saludo kami sa inyong agarang aksyon. Okay mga ka-KP, dahil Holy Week na, sigurado marami sa inyo po ang magbabakasyon o di kaya ay uuwi lamang ho sa kanilang mga probinsya para magka-reunion. Kaya naman may paalala hong PNP at MMDA para mapanatiling kayong ligtas ngayong Semana Santa. Panoorin po natin. Sa patuloy na pagdagsa ng maraming kababayan natin na maglalakbay at uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa, siniguro na iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at commuters ngayong Holy Week. Yan ay sa pamamagitan ng paglunsad ng Oplan Ligtas Biyahe at Oplan Semana Santa. Sa pagpagtulungan ng PNP Highway Patrol Group, mga bus operators, ilang transport groups at ng pulisya sa LTO, patuloy na magsasagawa ng mga inspeksyon sa kondisyon ng mga sasakyan at sa mga bus terminals.
Nagtayo naman ng mga Action at Operations Centers ang Department of Transportation o DOTR na buong araw na magbibigay serbisyo sa mga motorista. Ayon sa DOTR, suspendido mula bukas hanggang sa Lunes, April 12 hanggang 17 ang lahat ng roadworks at constructions sa mga expressway, maliban sa mga kasalukuyang major road infrastructure projects gaya ng Skyway. Kasabay nito, nag-deploy na karagdagang tauhan ang Toll Regulatory Board para maiwasang ang paghaba ng pila sa mga toll gate. Habang ang MMDA magpapakalat ng 2,500 traffic enforcers sa Metro Manila. Natututukan ang mga area ng Alabang Sukat, Pasay Taft, EDSA Tramo, Shaw Boulevard, EDSA Cubao at Balintawak. Nandyan kasi ang karamihan sa mga bus terminals at daanan ng mga paluwas ng Metro Manila. Payo ng MMDA gumamit ng mga alternate routes para makaiwas sa dagsa ng mga sasakyan. Nandyan ang CP Garcia sa mga papuntang norte, Bikutan Interchange at C6 Road sa mga biyaheng Rizal at South Superhighway o di kaya'y Santa Rosa Exit kung papuntang Tagaytay at Cavite. Samantala, sarado naman ang LRT 1, 2 at MRT 3 mula Huwebes Santo hanggang Easter Sunday para sa taunang maintenance ng mga tren. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto nang dahil lamang po sa bigas. Abay, sinaksak po ni Mister ang kanya pong Esme, ang misis po niya. Si misis daw kasi, medyo dinadaan po sa bunganga dahil dahil nagagawa niya roon, si misis daw kasi, binungaan siya dahil nagagawa niya raw uminom pero wala siyang pambili ng bigas. Kung ano nangyari kay misis, eto, okay, sorry. Okay. Naglamin. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto nang dahil lamang po sa bigas. Abay, sinaksak po ni Mister ang kanya pong misis. Si misis daw kasi, bigla hong binungangaan po niya ang kanya pong asawa dahil nagagawa daw niyang uminom pero wala daw siyang pambili ng bigas. Kung ano po nangyari kay misis, eto po, panurin po natin. May pambili ka ng alak pero hindi ka makabili ng bigas. Ito raw ang mga katagang nagparindi sa 61 anyos na mister na si Rogelio de la Cruz kung bakit nagawa niyang saksakin ang kanyang may bahay na si Jasmine Torremonia, 41 anyos. Noy lasing na lasing daw si Rogelio habang nagpuputak si Jasmine sa kanyang bahay sa barangay Tugatog, Malabon City. Ang suspect ay umuwi sa bahay ng lasing at sinabi ng asawa na may pambili ka ng alak, walang pambili bigas. So ang ginawa ng suspect natin po ay lumabas siya, instead na bumili ng bigas ay bumili pa ng alak, kaya nagalit ng biktima. Kaya pinagsabihan ng biktima. Tapos yung suspect mo natin ay na humingi ng pasensya o pacify na lang yung sitwasyon, ay bigla na lang sinaksak yung kanyang asawa. Buti na lang po, nakahingi ng tulong yung ating biktima, yung suspect po ay natigil at bigla na lang po tumakbo, alis na hindi na alam mo sa reaksyon. Mabilis na nakataka si Rogelio sa insidente, sinugod naman sa ospital si Jasmine. Nagtamo siya ng 5 saksak sa kaliwang braso at tagiliran. Makalipas ang 3 araw, maswerteng nabuhay si Jasmine sa tinamon niyang saksak at nakauwi rin sa kanya pong tahanan.
Bago raw mangyari ang pananaksak, kinukulit daw siya ng kanyang mister na tumagay. Pinipilit niya pa rin ako patagayin. Pagkatagay niya sa akin, sabi ko, ayoko nga uminom. Sabi ko, huwag mo pilitin. Hanggang sa gusto niyang hawakan yung gas ko dahil nga may dumaraan. Naiilang ako dahil siyempre kung may taong nakakita, pangit tingnan. So ang ginawa ko, huwag ka naman makulit. Ang kulit-kulit mo eh. Bigla niya ako pinapitan dito. Akala ko hahigit lang. Pero ang ginawa niya sa akin, inundayan na ako ng panaksak dito sa likod. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa yon ng kanyang mister. Hindi naman daw siya bungangera, nagpapaliwanag lamang. Kakainom ka pero ang pambili ng bigas wala ka man lang. Pero hindi na namin pinagtalunan yun. Wala kami pinagtalunan para saksakin natin. Anim na buwan pa lamang nagsasama sina Rogelio at Jasmine pero puro pasakit daw sa ulo ang lalaki. Wala nang trabaho, lasinggero pa. Ayon naman ng Women and Children's Protection Desk sa mga misis na dumaranas ng ganitong sitwasyon sa kanilang mister, mas magandang idaan daw sa maayos sa pag-uusap ang problema sa inyong kapartner. Kapag ang yung asawa po natin o yung partner po natin ay lasing, huwag na po natin i-provoke pa. Antayin na lang po natin na mahimasmasan po siya o inaamagahan, kausapin po natin. Tapos huwag na lang po natin salubungin para hindi na po mangyari na magkakaroon ng saksakan o magkakaroon ng sakitan. Okay mga ka-KP, eto hong portion na to lagi ho nating nire-reserve kapag kayo ho'y medyo maganda hong pakiramdam. Salamat ho sa Diyos. Subalit may iba ho sa atin talagang nasa lahi ho natin. Ako minsan tinatamaan ho tayo ng diabetes, hindi natin alam na yun pala yung sa lahi natin, sa pamilya natin. Ano? Eh, kapag ho kayo nahihilot ng lalabo mga mata, mabigat ang katawan, eto ho mga senyales na parang nauupos daw, di makapagtrabaho na maayos. Ay, may ibig sabihin ho yan. Patingin ho kayo sa doktor. Yan ho'y sinasabi, simptomas ho ng diabetes. Diabetes ho kasi, disease of the century. Ngayon, hindi ho ito gamot. Pero tingnan nyo ano, supplement lang. Anong bisa? Mas maganda ho sigurong panoorin nyo. Siya na ho magsasabi. Panoorin. Nalaman ko lang po na may diabetes ako nung ako'y nahihilo at nalalabo ng aking mata. Hindi ako makatulog sa gabi, nahihilo. Tapos parang bigat ng katawan ko pagising ng umaga. Yun nga, pag nahihilo nga ako, hindi ko nga nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Pati pagsukli sa customer ko, minsan kulang, minsan sobra. Nalaman ko yung King Herbal sa aking kumpare. Malaki po ang pagbabago kasi nung una ko palang inom, paggising ko ng parang dire-diretso yung tulog ko hanggang nang gising ko ng umaga. Unti-unti yung paningin ko lumilinaw. Pati yung BP ko nagno-normal. Pag-inom ko ng katagalan, unti nagbabawas yung taas ng blood sugar ko hanggang sa mag 120 na gano'n. Hanggang sa bumababa. Ngayon okay na. Nung nakaraang araw, maghapon ako naghakot ng buhangin, hollow blocks. Tapos hindi lang yun, sabay-sabay pa habang nag-aalaga pa ng maliit na bata. Malaking pagbabago. Ngayon okay na po.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Isang 23 anyos po na may polio ang nawawala at hinahanap po ng kanya pong mga magulang. Ang panawagan, baka makatulong o tayo. Panurin po natin. Umiyak na lumapit sa Kilos Pronto mag-asawang Larry at Evelyn Copper, tubong Barangay Lianga, ang kanila kasing 23 anyos na anak na si Angelo, buwan ng Pebrero taong kasulukuyan panawawala. Ayon sa impormasyon, huling namataan si Angelo sa Terminal HM Transport sa Santa Cruz, Laguna. Matapos ito, tuluyan na naglaho ang lalaki. Nangangamba mag-asawa dahil ang kanilang anak may sakit na polio. At tanging mga kamay lamang niya ang kanyang ginagamit para makapaglakad. Kung sino man ang makakita kay Angelo, ipagbigay alam sa numero 0919-409-0119 at 0936-032-4972. Okay, dumako tayo dito. Diretso na tayo sa reklamo hong personal na isinumbong sa Kilos Pronto. Nakasama ho natin ngayon si Jomel Casino. Mula po siya sa bayan po ng Pila, dyan po sa lalawigan ng Laguna. Inarereklamo kasi ho ni Jomel, ito hong Physicians Diagnostic Services Center Incorporated. Ikawalaw daw ho ng Marso, taong kasulukuyan, siya po ay nagpa-medical check-up po sa nasabing clinic. Pero laking gulat po niya nang sabihin ng doktor na tumingin sa kanya na siya raw ho ay hindi na ho makakaalis ang bansa dahil nakitaan po siya ng scar sa kanang bahagi daw ho ng kanya pong lungs. Dahil dyan ay hindi po siya makapaniwala. At ang ginawa ho niya, tamang ginawa ho niya, ay humingi ho siya ng second opinion sa ibang clinic. At tama nga naman, yung sa second clinic ko, wala daw problema ang kanya pong baga. Yan po sa x-ray na lumabas po sa kanya. Kaya tanungin na po natin, ano ba ang kaibahan nitong pinuntahan niyang unang clinic? Meron ba dun sa clinic na yon? Kumpleto ba sila o talagang sila ba'y totoong clinic o mga quack doctors na nandun? Hindi ko po alam, pero yun po ang accredited clinic po kasi nung agency ko po na in-applyan, sir. So mag-OFW ka? Saan biyahe mo sana? Saudi, sa Riyadh po. Sa Riyadh. So ito yung first time mo magpa-medical check-up? First time mo bang umalis? Hindi po. Ito na po yung pangalawa ko pong alis. Oo, pero nung una mo, dito ka rin ba sa clinic na ito? Opo. Sila din po yung nagpaalis po sa akin nung nakakaraan. Kaya po nagtataka rin po ako, ba't po ako may scar? May tanong ako, Lex. Oo. Ito ba, sabi mo, pangalawang alis mo na? Opo. Ito po ngayon, pangatlo na po. Pangatlo na, Pero nung unang pag-alis mo, malaking binayad mo. Para yung lahat na ibig sabihin yung ma-process yan. Magkano binayad mo lahat-lahat? Kasi dito yung modus eh. Yung unang alis ko po, sir, magkano ginastos sagot po ng kumpanya. Sagot ng kumpanya. Libre po. Yung pangalawa po, hindi ko po... Okay, kasi normally, balik balik trabaho ka na, no? May modus sa mga clinic na talagang nilalaglag. Ito, familiar to Lex. Na hindi ka nila, kaya ka unfit to work kasi meron kang scar. Kasi mababa na ang babayaran mo pag ano ka na, pag parokyano ka na. Mas gusto nilang yung agency na sinasabi sa clinic, ito yung sa amin, na para hindi ka na nagbabayad na kasing laki doon sa mga bagong magbabayad sa mga nauna. Kaya normally ang cost. Ito ba yung dahilan kung bakit dahil wala kang itong sa pangatlo mo, maliit na lang ang babayaran mo sa pangatlong alis mo? Hindi ko. Pero po itong alis ko po, sagot din po uli ng kumpanya. Sagot na ng kumpanya kasi balik na yan balik may tawag dyan balik OFW program na pasuki ka na less na yung sa una magbabayad, sinasagot ng kumpanya. Pangalawang sagot, less na Pangatlo, maliit na lang Kaya doon ang modus na sinasabi ko. So ginagawa ng kwento na unfit siya to travel. Parang unfit. Para doon sa ibang na magbabayad ng malalaki, doon ibibigay kasi kuminsan ayaw ng agency. At yung agency hawak yung clinic.
Siya lang ba ang itong clinic na pinuntahan mo ba? Yun lang ba ang accredited para dun sa job description at yung para sa as OFW? Wala nang ibang clinic ba? Yung sa agency po, meron pa po sigurong ibang accredited. Pero sabi po nila, 3 months pa daw po ako bago makapagpa... So talagang ito. Siguro tanong natin sa Department of Health. Nasa linya ngayon po si Attorney Nicolas Lutero. Siya po ang Director ng Health Facilities and Services Regulatory Bureau ng Department of Health. Attorney Nicolas, good evening po. Si Alex Santos po, kasama po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto, sir. Good evening, Alex. Opo. Good evening, Ben. Good evening sa tagapakinig. Meron po kasing dumulog dito po, isa po siyang OFW. Third time na ho niyang bibiyaho sa Saudi Arabia. Pero ang tanong, bigla daw ho siyang nagkaroon po ng scar sa kanyang lungs. Never naman daw ho po nangyari sa tanang buhay ho niya na meron po siyang problema sa kanyang baga. Ito po ba, meron na po ba kayo na-encounter na ganito pong problema, sir, na ito pong mga clinic, gumagawa ho ng kanila pong mga mali-mali pong tawag nito, yung result ng mga medical exam po? Meron din ho naman tayong ganong kaso in the past. At natutulungan din naman po natin yung mga OFWs natin. Opo. Kasi pag merong reklamong gano'n at gustong ipa-check ulit ng OFW, nire-refer natin sa lung center. Ayun. Pero problema nito, attorney, ito lang daw yung accredited na para sa kanyang medical check-up. Meron ba mga ganun bang arrangement po ba? Ang pagkakaalam ko, depende sa kanilang recruitment agency. Oo. Attorney? Attorney Beno. Okay. Attorney, ganito, kasi kung minsan nagiging modus ho to ng mga recruitment agencies sa kipag-sabwatan ho ng mga clinic na ina-unfit to work ho yung isang OFW na may tawag ho kayong balik trabaho program ba yun ang tawag doon? Meron ho yung sinasabing balik OFW program na panay na ho ang labas, less and less na ho yung kanilang binabayaran. Hindi ho kasing una, pag the first time, malaki ho. Doon ho nagkakatalo. Kasi in favor ho doon sa mga bagong mag-a-apply, mas malaki ho kasi placement fee at lahat ho ng mga babayaran ho versus doon sa mga balik trabaho program nitong mga dating mga OFW. Doon ho yung mga modus na balik manggagawa program na parang lumalabas ho, nakikipag-sabwatan ho yung mga klinika doon sa sinasabi ng agency. Kasi meron din ho kasing problema doon sa mga kliniko. May alam ho kami niyan, sir. Nilapit na ho namin sa inyo. Nang chinek ho sa lung center, negative ho Scar, umigi na ho yung kanyang, nagkaroon ho ng problema. Scar that does not have anything or wala hong hindi nakakahawa. Talagang binabagsak lang ho, sir. Peperahan lang, sir. Depende ho kasi minsan sa bansang pupuntahan. Yes, sir. Tulad ng Middle East, pag may scar kasi, hindi nila tinatanggap. Nire-reject agad. Pero sir, ito'y balik-balik na ho sa Middle East to ngayon ho, sir, ang problema lang ho nito, similar ho to sa mga na-encounter ho namin, na tama ho siguro, sir, yung second opinion, nagpatingin na ho siya, sir, scar lang ho yan. Hindi naman ho yung sinasabing unfit to work because my scar. Hindi ho na... unfit to work because may scar lang ho siya sa baga, which does not have any bearing at all. Kung meron man, fit to work na ho siya. Ina-unfit to work ho ng sinasabing klinika sa pakikipag-ugnayan ho nila at pakikipagsabwatan doon ho sa agency. Ngayon, tama ho kayo, sir, doon sa lung center, ang siyang magsasabi niya, I'm sure na marami na ho kayong pinasa ng mga may scar lang ho. Hindi, fit to work ho yun Ang problema ho sa kanila, ina-unfit nila kasi wala na ho sila masyadong bayad na matatanggap pera. Kaya nga ho, importanteng dumulog sa amin. Ayun. OFW, tutulungan natin, refer natin sa lung center. Opo. Kasi kung makabiyahin mo siya dati, dapat wala ho yung scar yan Kasi nakalusot mo siya dati. So, attorney, siguro, pwede ba ho ninyong pakicheck po itong Physicians Diagnostic Services Center Incorporated, sir, para magkaalaman kung bakit ganito po ang kanilang pong kalakaran po dyan sa kanilang pong clinic, sir? Opo, kung maaari papuntahin na ho yung OFW natin, si Jomel ho ba yan? Yeah, si Jomel Casino po. Pwede ho pumunta sa opisina at tutulungan ho namin siya. Kawawa naman po siya gusto ho niya magtrabaho talaga sa labas dahil kailangan po siya ng kanya pong pamilya, sir. Opo. Okay, attorney, with that, thank you, sir. At anytime pupunta kami sa inyo pong tanggapan, sir. Sige po,
magbibigay ako ng instruction sa opisina na pag dumating si Jomel, asikasuhin ka. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay. Si Jomer kasi, alam mo, Jomer, sa totoo lang, fit to work ka talaga. Oh, ganda naman ng katawan nito eh. The first, lumusot ka. Pangalawa, pinaalis ka. Dapat mas mahigpit doon kasi minimedical pa uli kayo. Tama? Second time, minimedical pa kayo doon, di ba? Hindi ka naman basta papasok na hindi ka minimedical uli. Pangatlo, mukhang nananawa na sa'yo dahil wala silang tinatanggap pagbalik maggagawa program. Wala silang kinikita. Wala silang kinikita. Yan ang ng sinasabing agency nakikipagsabwatan yung clinic. Mas maiging talagang busisiin po yan ng DOH. Kaya Jomel, ako tingin ko, makakabiyahe ka na. Makakabiyahe ka. Yun. Siguro. Ang tiwala ka. Thank you, Jomel. Okay. Diyan naman sa sinasabing scar, dito naman tayo sa asthma at allergy. Ito ho, dating master cutter ho to. Nagkakarasis sa dibdib, sa tiyan. Ito ho'y nagsusot na ho ng nahihirapan ho, kasi pagsuot ng mga underwear. Yun ho talaga pag may asthma. At saka yung sinasabi ho nilang hirapan huminga, allergy. Naku, pag yung ganun ho mga klaseng tao, kung minsan mapalad ho tayo. Pero pabalik-balik ho siya sa doktor Hindi po mabigyan ng lunas, hindi makakain, hindi makatulog, hirap huminga. Nagpa-hospital, nanghina. Madalas ubuhin. Alam niyo ng hika. Pero napanood ho sa TV. Dito ho. Alam niyo ba, sinubukan etong storya. Panoorin. Ang trabaho ko, master cutter. Diyan ko yata nakuha yung sakit kong yung nagkarasis ako, hindi ako makapagpante, hindi ako makapagbra. Namaga yung paa ko, magkabila parang litson. Ngayon, nagpatingin ako sa espesyalista, 3 beses ako bumalik doon. Hindi naman ako gumaling. Sabi, allergy. May pinapahid, may iniinom na kapsul, may sabon. Hindi naman ako gumaling, 3 beses ako bumalik. Hindi ka makakain, mahirap matulog, nanghihina ako. Nagpapadala ako sa ospital, sabi ko ipaswero ako dahil mahina ng pakiramdam ko. Madalas akong hikain, madalas akong ubuhin, tsaka hirap akong maglakad dahil maga yung paa ko, magkabila. Napanood ko sa TV yung King Serbal. Sabi ko, subukan ko nga ito, sabi ko. Di uminom ako. Parang gumanda yung pakiramdam ko. Tinuloy-tuloy ko na. Mahigit 5 taon na akong umiinom. Hindi ko na nararamdaman yung ganon, yung nanghihina. Yung hindi makatulog, hindi na, masarap na yung tulog ko. Masarap na yung kain ko. Gumanda yung pakiramdam ko, gumaling yung rasis ko. Ngayon, okay na yung paglalakad ko, tsaka yung hika ko, awa ng Diyos, wala na. Mula nung uminom ako ng King Serbal, nagagawa ko yung trabaho ko. Nananahi pa nga ako Masaya ako ngayon dahil wala na akong nararamdaman.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto sa tindihon ng init ng panahon. Abay, masarap po magtampisaw ngayon sa beach. Naku, siguradong mapapawi ang alinsangan na inyo pong nararamdaman kapag dinayo po itong lugar sa may San Andres, Quezon Province. Abay, hindi ko pa napuntahan to ha. Mapapasama kaya to sa ating pong bucket list? Ilalagay ko rin sa bucket list po yan. Panoorin po natin. Mga bes, ngayong summer, kanya-kanyang plano na naman para sa outing. Kung walang budget pang tawid dagat o pang airfare para makarating sa naggagandahang mga paraiso gaya ng Boracay Beach sa Aklan, El Nido sa Palawan at Bantayan Island sa Cebu, subukan nyo ang aming summer trip tip na swak sa budget nyo. Tampok namin sa inyo ang Alibihaban Island ng Quezon Province. Kung ikaw ay certified lakwatsero, sa halagang 417 pesos na pamasahe mula Cubao hanggang San Andres, Quezon, mararating mo na ang Alibihaban Beach. Sa bukana pa lang ng bayan ng San Andres, bubungad na sa iyo ang preskong hangin. At matatanaw ang asul na dagat ng Alibihaban. Mula sa port, 15 minuto lang ang lakbay sakay ng bangka bago marating ang nagtatagong isla. Pagdaong pa lang sa Alibihaban Beach, tiyak mapapawi ang pagod mo sa biyahe. Mapapawaw ka sa malaparaisong ganda ng tanawin. May mga mangingisda rin sa isla na naglalako ng fresh seafood na pwedeng ipaluto. Kung wala naman kayong dalang mga tent, 500 pesos lang ang renta sa mga kubo rito. Mula sa linaw ng tubig, maaliwalas na hangin, mga berdeng punong nakapaligid at sariwang mga pagkaing dagat, talaga nga namang it's more fun sa Alibihaban. Okay, Lex, bago tayo magtapos, tampok din natin dito mga Kengkoy, Kumag at Kulokoy. Dalawang rider sa Tondo, Manila, sumobra ang pag-ariba ho nila. Bay, alam niyo ba bakit? Panoorin niyo na lang. Ang mga Pilipino, kayod kalabaw kung magtrabaho, tulad ng nasa pool ng kamera ng Kilos Pronto. Ang dalawang motorista, hinakot yata lahat ng basura. Ang sidecar nila, kaliwat kanan, punong-puno ng mga basurang nakaplastik pa. Kambyo rito, kambyo roon. Nakuha pa mag-overtake ng mga Kulokoy. Hindi nila iniisip na isang maling kabig, posibleng malaglag ang mga ito at sa kalsada sila magkalat ng baho. Hoy, 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 Kengkoy! Wala kaming masabi sa kasipagan nyo, pero konting ingat naman mga chong. Kapag sumabit ang mga bitbit nyo, sigurado, kamot ulo kayong habang nagpupulot. O mga ka-KP, mag-iingat ho kayo. Semana Santa na ho, ano? Yes. Holy Tuesday. Alam niyo ho kasi, pag biyahe, ingat ho kayo. Check niyo ho yung mga sasakyan ninyo, Lex. Ikaw ba biyahe? Bibiyahe kami. By land? By plane. By plane, okay. Para dun ho sa mga babiyahe ho, may mga, ito naman, ito yung sinasabing the road resistance program. Yeah. Pero mas maganda kung kayo mismo, i-check nyo ng mga sasakyan ninyo para iwas disgrasya, iwas ito'y abala. Yeah. At the same time, siguraduhin nyo yung bahay ninyo na babantayan. Secured, oh. Secured, ha? Kasi baka iba na humamahay dyan. Okay mga ka-KP, bukas po ang huli ho nating pag-ere ho ng Kilos Pronto dahil tayo po ay usually ho ay sumasabay po tayo na nagme-maintenance po, technical maintenance po ang lahat po ng mga kumpanya. Kaya po off the air po ang Thursday, Friday ang ilang po mga kumpanya. So, magkikita tayo sa bukas, Wednesday at sa Lunes na po. Okay. Okay, mawawala. Dito pa rin po sa Kilos Pronto. Higit sa sumbungan, investigahan at bautan, dapat Kilos Pronto!